akala kamakailan lang po ay umingay sa social media ang isang pahayag ng film director na si Direk June Lana. Yes, ayon sa kanya, sa sobrang mahal ng ticket at pagkain sa sinehan, parang hindi na raw ito para sa ordinaryong Pilipino. Yes, totoo yan, Jazz. Isang realidad na masakit pero totoo mga kaada na ang panonood ng sine na dating simple limangan lang ng pamilya at magkakaibigan, ngayon po pinag-iisipan na, pinag-iipunan pa at minsan, iniiwasan na lang kasi ang mahal. Yes. Kaya ang tanong po ngayong umaga sa Mahal ng Bayad, luho na nga ba ang panonood ng sine ngayon? Para po sa mas malalim na nating pag-uunawaan, hindi lang po bilang mga manonood, kundi bilang mga Pilipinong may kultura at kasaysayan, Go ahead. kasama natin, yes, ang historian at anthropologist na si Professor Nestor Castro. May pa-suspense pa talaga eh, no? Prof, Happy New Year! Happy New Year po! Kamusta po kayo? Okay naman. Looking good. Kayo po ba ay naniniwala sa, sumasang-ayon po ba kayo sa nasabi or pahayag ni Direk June Lana tungkol sa kalagayan ng ating Philippine cinema? Naniniwala ako sa sinabi ni Direk June Lana. Oo. Kasi hindi nyo to inabutan nung 1980s. Nanonood kami 20 pesos ang Grabe, cinema. no? Double program. Pwede kang magtagal sa loob ng cinema. Double feature? Double feature. So, dalawang pelikula for 20 pesos? Yes, oo. Hindi ka pinapalayas after one ano? Hindi. Kasi ngayon, Pwede kahit kang matulog. ulitin mo, hindi pwede. Oo pwede. nga, Di ba? papaalisin ka. Papaalisin ka kasi may Yes. mga seat numbers Per show na lang ngayon. talaga, oo. Dati free seating, hindi po ba? Yes. Tapos, pito kaming magkakapatid. So, kasama ang parents namin. So, ganun. Kayang-kaya ng parents namin yung amount. And back then, Prof, ganong kadalas kayo manood? Siguro once a month. Once a month. Okay. So, hindi pa rin ganun kadalas, kahit ganun... Together, once a month. Pero Oo. pwedeng... With friends. Oo, With friends, oo. pag hindi bonding ng pamilya, mas madalas. Yes. Kasi at least noon, ma-afford naman talaga ng mga kada natin. Murang-mura. Di ba? Nga ba, saksak? Of course, inflation, lahat naman tumaas. Di ba? Maybe yung 20 pesos noon, Iba, dahil ang oo. sweldo ay 500 pesos lamang. Oo nga. Di ba? Pero ngayon, parang for the 15,000 a month na sweldo ng isang minimum wage earner, ang 500 pesos a ticket per person, di ba, ay parang napakalaking halaga. taas. Compared kasi siguro sa mga options. Meron kasi tayong mga streaming na ngayon Yes. na magkano ba subscription ng isang streaming Parang platform? 200 pesos lang. Parang wala pang In a month? 200, no? Or, Yeah. Talaga? Pero at least yan, ang limited mo manonood Ayun na kung na ano nga. man. At Is at your own convenience pa. Is that a reason why madalang na rin yung pagpapanood ng mga pelikula? Isa yung sa mga nakadagdag na reason. Pero marami pang iba, no? Yung mahal yung cinema kasi nag-improve na rin. Aircon na, hindi tulad dati. Tapos yung sense surround, gano'n, ano. Tapos meron pang reclining seats. Ayun. Pero nagiging luxury na nga. Hindi yung pang-pamilya. Actually, that's true. Kasi now, I see parang there's different types of cinemas where you also get served food. So parang Yes, dinner and a yes, show din oo. siya. In a Yun way. pa, ang mahal pa ng pagkain. So, yung 500 mo, base pa lang yun. Yes. Bibili ka ng food and drinks, easily 1,000 Totoo. ang magagastos per person. Plus your transportation to get into the cine house. Kasi di ba, Yes. if you're basing this sa comparison ng streaming, nako, nowadays, sa mga tao, meron din silang kakayahan na parang ilalagay ng projector na mukhang parang cinema rin sa bahay. Di ba? So, ano sa tingin mo, Prof, ang magiging impact nito sa ating kultura, sa ating lipunan, na hindi na tayo sabay-sabay nanonood ng isang palabas? Tama yan. Dati, collective activity yung panonood ng sine. Pero ngayon, parang kanya-kanya na. Correct. Tama. Ikalawa, dati yung impact ng cinema, tagos sa kultura. Yes. Hindi nyo alam siguro nung may laro yung mga bata, Ami, Susie, and Tessie.
Naka-base yun sa 1960s movie na Ami, Susie and Tessie. So, tumatagos hanggang sa kultura yung mga paniniwala, mga laro. Ganyan. So, ang kahulugan ba ito, na-water down yung kultura natin, tapos nagiging, hindi na tayo nagiging isang entity, kung hindi talagang individualized. Oo, kanya-kanyang, tama, individualize yung word. Kanya-kanyang choice. Hindi tulad dati, halos lahat kayo pareho nang napanood. Ngayon, iba-iba kayo ng interest. Is this good or bad, in your opinion? May good points, meron ding bad. Ang good, may respect sa individual choices. Okay. Ang bad, yun na nga, yung pagiging collective activity, hindi na nangyayari. Sa pananaw ng antropolohiya, anong nawawala kapag ang sine ay hindi na accessible sa lahat? Or Ano sa pa ba? karamihan na mga nakakarami? I think humahanap ng ibang choices. Nandyan nga ang streaming. Hindi naman totally mawawala yung entertainment. Yes, yes. Pero nagbabago yung form. Which is very sad, no? For me. Yeah. Sad yun. Especially sa mga, sa industry na nga natin din, na entertainment. Dati ang mga sikat sa pag-produce ng film ay Hollywood, Bollywood, at saka Philippines. Oo. Pero ngayon, napapag-iwanan tayo. Oo nga. Ano sa tingin mo, Prof, yung magiging naman ito, impact dun sa practitioners, di ba? Dahil madalang na ang paggawa ng, because Ang pelikula. madalang ang attendance sa mga sinehan, magiging madalang din ba ang paggawa ng mga movies? Nakikita na natin yan eh. Oo, nababawasan na. Pati yung moviegoers, nababawasan. Mabawasan yung moviegoers, mababawasan din yung production ng movies. Yes. Kasi syempre, supply and demand yan. Totoo. Di ba? Bababa yung sweldo ng bawat Yes, involved sa industry. correct. Oo, hahaba yung work time nila. Mahal pa rin sa mga movie makers din na ilagay yung movie nila sa sinehan. Tama. Diba? They really spend with it. Kaya, we don't know kung who's to blame here din. Kasi nga, society is also adjusting to what's Technology. new. Yes. Technology, diba? Oh, pero yung sinasabi nga ni Direk Jun Lana, yung Metro Manila Film Festival ay dapat isang People's Festival. People's Festival. Therefore, dapat lahat naandyan, ano? Yes. Kaya dapat tignan yung option na kahit sa mga festival ay bawasan ang presyo. Ay, oo. Pwede i-lower ng konti para mas ma-afford ng ating mga kada. At pwede rin siguro gawin na parang kung anong available sa sinehan, wag munang available sa streaming. Yes. Para diba, pipiliting naman ng mga tao na ma-appreciate yung kung anong meron tayo dati. Iba pa rin yung widescreen eh. Iba pa rin. Tsaka iba pa rin talaga yung nakaupo ka dyan, tapos may mga tao na hindi mo rin kilala, pero you see their emotions throughout. Sabay-sabay kayo Sabay lang tumatawa. reactions. ganun. Yeah. Iba yun eh. Sabay-sabay yung umiiyak. Oo, diba? Oo, nakaka-relate to yung gano'n, diba? Oo. Pati sa kultura natin, parang paano natin ipupush yung culture natin sa cinema kung wala ng mga movies na ginagawa. Diba? We don't want na puro Hollywood movies na lang ang Yes. maglabasan. Or Oo nga. Korean movies. Or Korean. Korean movies. Oo, totoo. Diba? So, kaya, Prof, ano na lang yung mga, may iwan mong mga, siguro mga piece of advice or parting words sa ating mga manonood? So, panawagan siguro sa movie industry, saka sa mga cinema, kung kayang ibaba yung presyo para maging pangmasa talaga yung mga pelikulang ito. Kung hindi man sa buong taon, at least during festivals, maibaba nila. Yes. At saka kung merong mga loungers or may mga food delivered to you, meron ding mga
alam mo yon, Services. pang ano lang, general, Oo. ano ba tawag doon? Yung general walang admission. masyadong Yes. add-ons. Oo. Yung mga abot kaya, ganun. Para dapat. ma-afford. Oo, Kasi nilagyan natin ng kung ano-anong luxuries, ayan tuloy, wala na maka-afford, Oo, di ba? tama yan. Totoo. Oo, dapat magkaroon ng mga choices. True. Kaya, Prof, maraming salamat. Welcome. Thank you po. Recently, nanood kami ng movie. It really, it's a different experience talaga. Parang concert na tuloy nowadays if you watch a movie. Kasi parang, di ba, there's this 3D thing. How do you call it? IMAX. Yes, di ba? with Yung the glasses. feeling mo na nandun ka talaga. Iba yung feeling. Ang ganda ng effect din ng ganun. Pero yon kailangan mo talaga pag-ipunan. Yes. Oo, At may correct. kamahalan. Correct. Kaya, Totoo. Prof, maraming salamat for your thoughts. Welcome. Yes. And thank you for coming today and for sharing your thoughts on today's topic. For our mga kada, where can they find you sa social media? Pwedeng sa Facebook, nandun ako, Dr. Nestor T. Castro. Sa Instagram, NT Castro. Auntie Castro, there you have it. Maraming Thank you. salamat, Thank Prof. you. At mga Welcome. kada, sa usaping ito, makikita natin ang panonood po ng sine ay hindi lang po usaping presyo, kundi usapin din ng access sa kultura at kumpara kanino ba talaga ang sining na ito. Kapag ang dating simpleng libangan ay kailangan ng pag-iisipan ng mabuti, malinaw na may mas malaking kwento sa likod nito. At ayan ang dapat nating pag-usapan, mga kada. Hindi man lahat may kaya ay may kakayahang manood ng sine ngayon. Mahalagang tanungin natin paano natin mapapanatiling buhay at abot kamay ang pelikulang Pilipino. Correct, yes. Because cinema is not just for those who can afford to pay it. It is a reflection of our lives, our perspectives, and of course, our identity as Filipinos. That's true. At sa ating mga manonood, ang tanong ay, hindi lang kung manonood na ba tayo, kundi kung anong uri ng kultura ang gusto nating suportahan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.